Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Among the parables, ito po yung binigyan ng explanation ng Panginoon. Kaya nga po natatandaan ko po yung sampari nagsabi after reading the Gospel is self-explanatory at please stand kaagad siya. Sapagkat talaga naman pong in-explain ng Panginoon kung anong ibig sabihin ng parabolang ito. Pero kung titingnan po natin at babalikan natin yung parabola, there are 3 lessons that we can learn. At doon tayo po magfo-focus. Yung una, when God gives, it is always lavish and generous. Kapag ang Diyos ay nagbibigay, ay parating wagas. Kaya nga po yung possibility of not receiving any grace or blessing is always 0. Hindi pwedeng sabihin po natin na hindi ako nakatanggap o wala akong natanggap. Because when God gives, it is always lavish and generous. Yung pangalawang lesson po na pwede natin makita sa ating parabola is that when God gives, it is not just lavish and generous. It is indiscriminate. Walang pinipili. Common logic tells us na kapag ang isang magsasaka magtatanim, ang pipiliin niya ay yung lupa na nasa ayos. Sapagkat walang magtatanim ng palugi. Pero kung babalikan po natin yung Ebanghelyo, lahat nakatanggap. Lahat ng uri ng lupa ay nakatanggap. Because when God gives, He gives indiscriminate. Wala siyang pinipili. Alam niyo po, ang pagkakaiba lamang siguro ay sapagkat magkakaiba-iba yung disposition ng taong tatanggap. At yung pangatlo ay related dun sa pangalawa. Bakit indiscriminate magbigay ang Diyos ng grasya? It is because God has eternal hope. Anong ibig sabihin po nun? Ang Diyos ay hindi sumusuko na sana sa kanyang napagbigyan ng grasya ay mayroong magbago. Yun pong ibig sabihin nun. Kung bakit ang Diyos kapag nagbibigay ay hindi lang generous at lavish, hindi lang indiscriminate, sapagkat the Lord believes in each one of us. He believes that people can change. He believes that hearts can change. Na pwedeng magbago ang puso with the right cultivation. Kaya nga, kahit gaano kapangit yung disposition ng tao, kung meron at meron lamang tutulong in proper cultivation of having a good disposition, pwedeng mangyari iyon. Kaya nga meron tayo po mga stories of conversion. The possibility of people changing. Yun isang bagay na hindi natin matatanggal sa Diyos, yung pag-asang iyon. Tama, maaaring po sa bawat isa sa atin, madali tayong sumuko sa mga tao. Madali tayong sabihin na hindi yan magbabago. Wala na yung pag-asa. Ganyan at ganyan na talaga yan. Pero hindi yan po ang disposition ng Diyos. Why He gives generously, lavishly, and indiscriminately is because God always believes in each one of us. Pwedeng magbago. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng misa, sana po yun ang hingiin natin. Sana we share that same disposition of God. Sapagkat alam niyo po, mas malupit ang tao kaysa sa Diyos. Mas malupit tayo kaysa sa Diyos. When God opens a door of mercy, we close it. We close it. When God provides an opening for change, we immediately turn it down. Ganun ang tao. Kaya nga siguro sa ating pagpapatuloy, Lord, sana po
matutunan ko ang puso mo. At ito ang kadahilanan, mga kapatid, kung bakit ang bawat isa sa atin ay nangangailangan parati ng grasya ng Diyos, sapagkat kailangan natin matutunan ang disposition ng Diyos. Hindi lang kung ano ang sinasabi ng puso natin, pero kung anong sinasabi ng puso ng Diyos. Kaya nga po, sa ating pagpapatuloy, hingiin natin iyan, na nawa, lakasan ng Diyos ang ating pananampalataya, para sa ganon, masundan natin ang kanyang puso. Amen.